Magandang hapon po sa ating lahat. Oras na naman po ng ating salo-salo mo sa salita ng ating Panginoon. Dito po sa unang hari, 1 Kings chapter 19, mababasa natin dito ay kung paano ba itong si Propeta Elias ay tumakbo para sa kanyang buhay dahil nga natalo niya ang mga propeta ni Baal, kaya galit na galit itong si Jezebel, kaya ngayon siya ay pinaghahanap at para siya ay patayin. At ang kanyang panalangin dito po sa 1 Kings chapter 19 verse 4, di bang sabi niya rito, at mag-isang pumunta sa ilang pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako po'y hirap na, mabuti pa pong mamatay na ako. Hindi po ba kapag ikaw ay nakaharap sa isang sitwasyon na sa paningin mo'y wala ng solusyon, wala ng pag-asa, hindi po ba para bang ikaw ay natitempt para manalangin na lamang ng ganito na, Panginoon, hirap na po ako, mas mainam yatang kunin mo na lang ako para hindi na ako mahirapan. Kung titignan naman natin itong si Nehemias dito sa Nehemiah chapter 6 verse 9, dahil ito naman po ay noong pinagpaplanuhan itong si Nehemias nina Sanballat at Tobias na siya ay pinagbibintangan na nag-aalyansa doon sa hari at nais na din niya na maging hari, hindi po ba ang panalangin naman niya dito sa Nehemiah chapter 6 verse 9. Ang sabi niya dito, tinatakot nila kami upang itigil ang gawain. Nanalangin ako, O Diyos, palakasin po ninyo ako. Dito makikita natin ang kaibahan ng dalawang lingkod ng Panginoon. Si Elias dahil nga siya ay humaharap sa bingit ng buhay at ng kanyang kamatayan, hindi po ba ang panalangin niya sa Panginoon para hindi na siya mahirapan? Panginoon, kunin no lamang po ninyo ako. Mas mabuti pang ako'y mamatay na para hindi na ako nahihirapan ng ganito. At si Nehemias naman, nung siya ay nahaharap ng mga oposisyon doon sa kanyang panunungkulan, doon sa gawain na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, ang panalangin naman niya, O Diyos, palakasin po ninyo ako. Sa hapon na ito mga kapatid, anuman ang pinagdaraanan ng bawat isa sa atin, hilingin natin na tayo ay palakasin ng ating Panginoon. Ang Panginoon ang magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Dahil kung babalikan natin itong kwento ni Elias, hindi po ba, noong siya ay nanalangin, na siya'y hirap na at kunin na siya ng Panginoon, hindi po ba noong mga panahon na siya ay nahihirapan, dito sa verses 5 at hanggang sa mga sumusunod na talata, hindi po ba siya ay nagpahinga at sa kanyang pagpapahinga, nagpadala ng Panginoon ng kanyang anghel para mabigyan siya ng kanyang immediate needs, yung kanyang pangangailangan ng mga panahon na iyon para siya ay mabigyan ng kalakasan para mapalakas ang kanyang pisikal na pangangatawan. Nagpadala ng Panginoon ng kanyang makakain at maiinom. At dito makikita natin na ang Panginoon ang nagbigay sa kanya ng pisikal na kalakasan. At kung babalikan naman natin yung kalagayan ni Nehemias, hindi po ba nung siya ay nanalangin na ang Panginoon ang magbigay ng kalakasan sa kanya, hindi po ba ang Panginoon ang nagbigay sa kanya ng kalakasan at ng karunungan para mapagtagumpayan ang oposisyon na kanyang kinakaharap ng mga panahon na iyon. At iyon din ang paalala sa bawat isa sa atin mga kapatid. Hindi po ba dahil ang Panginoon ang siyang nangako sa bawat isa sa atin na siya ang magbibigay ng kalakasan anuman ang sitwasyon na mayroon tayo. Hindi po ba dito sa 2 Corinthians chapter 12 verses 9 to 10. Di po bang sabi niya dito, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin
ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. For when I am weak, then I am strong, for the Lord gives me strength. At ang sabi po niya dito po sa aklat ng Filipos chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kaya hilingin natin ang kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoon at siyang magbibigay nito sa atin para mapagtagumpayan anuman ang mga bagay na ating kinakaharap, mga kapatid. Kaya purihin po ang Panginoon at pasalamatan natin ang Panginoon sa araw-araw na kalakasang pisikal, kalakasang espiritual na patuloy na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Tayo po ay yumuko at manalangin. O aming Ama, maraming salamat po sa kalakasan. Maraming salamat po, O Diyos, dahil tunay nga po sa panahon na hindi namin alam ang aming mga gagawin, sa panahon na kami ay nanghihina. O Diyos, Ikaw po ang tunay na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, dahil tunay nga po, kahit kailan, hindi magbabago ang iyong kapangyarihan at patuloy na ikaw ang magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Magandang hapon po sa ating lahat.